ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras mga biyales 2:12 na sa hapon. Mga labing ulihing hitabo, hibaluon, mga hangka at tubangon, mga bagay nga importante, aton ginahalungan, aton ginabantayan. Ululupod kita sa Bantay Banwa, Bantay Banwa, ang programa nga magatulong sa inyo sang labing ulihing nga balita, mga panugyan o kampanya para sa kayuhan sang tanan. Ikaw, ako, kita, Bantay Banwa. Mayong hapon Western Visayas, mayong hapon syudad kag probinsya sang Iloilo. Welcome sa pagpangalagad sa programa Bantay Banwa mga kabyanan. Miyerkules, ng edisyon kita Hulyo 23, tuig 2025. Programa nga magadulong sa inyo sa labi uli nga balita, mga panugyan kag kampanya para sa kayuhan sang tanan. Ini ang inyo alagad kag anchorman Joseph Paul Noblesa Tarosa. Ululupod kita subong nga hapon diri sa Radyo Pilipinas Iloilo. Kamusta ang aton nga mga tagpalamati? Kamusta kamo dira sa inyo nga mga balay? I hope nga safe kamo. I hope nga nagapulupahuway kamo sa sini nga mga tinion bangod sang malain nga tiyempo mga kabyanan kag may kang tanan sa sa sining pagsulod sang bagyo kon Tropical Depression Dante. Magakuha kita sa pinaka mga updates halin sa Office of Civil Defense. Inibangod man kinahanglan gid nga mapanghandaan ini bisan nga dito sa babaw gid man ng bagyo, pero may epekto gihapon diri sa aton sa bahin sa Western Visayas. Nakatuto kita sa diin ginapahibalo taman sa aton nga mga kauturan dira sa probinsya sang Guimaras ang mga fiber vessels Buena Vista to Parola kag Jordan to Parola, tubtob lang alas 6 ang biyahe. Dapat before 6 p.m. ato na kamo dito sa Parola Wharf. Parang hindi kamo mas stranded mga kabyanan. Maayo kay temprano ang advisory kay sa pagkamatuod lang antes kita diri mag-abot dalagko gid man ang balod kag ang mga galagmay nga mga fiber vessels way anay ginapahanugutan nga magbiyahe. Ang aton man lang siniya nga mabutang naton sa siguro ang aton nga mga pasahero di nakamuhala dira ka reklamo kung maaberya ka mo or may hassle sa inyong nga part para ina sa inyong nga kaayuhan. So dapat before 6 p.m. ara na kamo sa inyo nga mga ara na kamo sa pantalan para nga makapauli kamo sa inyo nga mga balay before 6 p.m. Ang pamangkot, paano naman kami sir? Ma'am, 6 p.m. lagpas ang amon nga off duty. Kaya dapat subong pa lang may mga plano na kamo or lisensya kamo dira sa inyo nga mga supervisor or manager or sa iban pagidira nga mga tuturan nato dapat sa amuning malain ang tiyempo dapat di kita mag-uyuya nga explain sa aton nga sitwasyon kay ang gobyerno gani through the leadership of President Bongbong Marcos gindeclare na nga daan kahapon pa lang ang suspension sang classes kag trabaho ini bangod preparasyon ini sa pagsulod sang bagyo nga di nakasulod na magkakuha kita sang update sina karon sa Pag-asa Iloilo. Ginakasubo taman mga kabyanan nga kung nadumduman nyo kahapon, gin-report naton diri sa aton nga pagpangalagad ang duha ka missing mangingisda sa probinsya sa Guimaras. Ginakasubo naton nga ibalita sa inyo nga na-recover na ang isa. Unfortunately, patay na ini siya mga kabyanan. Isa na siya kabangkay sang na-recover ini siya sang search and rescue team sa probinsya sang Guimaras. Ang isa padayon pang ginapangita sang aton nga mga otoridad.
Gining ginasiling nato no nga tinainsindihan taman nga ang palangabuyan nga daan sa mga tuturan ta sa igad baybay pagpangisda gid. Dati kundi sila kapangisda, why sila sang kalanon. Unang ano anay ngita lang kita na isang iban nga paagi, hindi lang kita na magpalawod. Kaya delikado mga kabyanan. Sa pagkamatuod lang, kung madula, patay ka ti. Muna ba lang, subo ka ti. Di ka naluhat ka pangisda. So, ang isagid sina nga dapat gid nga may sindihan sa aton mga kauturan nga hindi gid naton pag i-resgo ang aton kabuhi. Kay isa lang ang kabuhi naton. Bisan ang balunta nga ti, kinahanglan gid. Kasi pwede ba na kita kapangutang dira sa Tiangge, no? Utangan na kita. Kasi pwede nga utang lang na kita sardinas, itlog. Ito yung mas importante mga kabyanan ng kabuhi. Nang ginapangabay ginato, pangamuyo ginato ng safety sang tanan. Subong malain ng siyempo. Magkakuha kita sang update no sa lakat sang panahon nga igadulong sa aton sang Pag-asa Iloilo. Radyo Pilipinas. Weather! Kaupo na to sa piyag nga linya Pag-asa Weather Forecaster Leonor Silvestre. Ma'am, welcome sa Radyo Pilipinas. Maayong hapon. Hi, hello everyone. Ngayong hapon, muna yung ating latest weather update para sa subong mga adlaw, Wednesday, July 23, 2025. As of 10 a.m. sa ganang araw, ginamonitor natin na si Bagyong Dante, na formerly nasa tropical depression category, ay nag-intensify kung gawin isa ka-tropical storm. So, dina-estimate natin nga ang iya kalayoon nasa 900 km east of extreme northern Luzon. May maximum sustained winds na 65 km per hour near the center, kagastinas nga up to 80 km per hour. Ang iya present movement or ang iya hulag ay pa-north-northwestward at 15 km per hour. So, si Bagyong Dante, posible man nga magwa sa ating Philippine Area of Responsibility by tomorrow afternoon or evening sa July 24. Then, ang LPA nga dinamonitor natin nga sa sunod ng ating PAR ay nag-develop into tropical depression kasi pangalanan natin nga si Bagyong Emo. Ina-estimate natin na ang iya kalayoon nasa 115 km west-northwest of Lawag City, Ilocos Norte. May maximum sustained winds nga 45 km per hour near the center, kagastness na up to 55 km per hour. Ang iyang hula o ang iyang present movement ay pa-west-southwestward at 35 km per hour. Si Bagyong Emo, possible nga mag-landfall sa may Ilocos region, Babuyan Islands, and or sa may Batanes. Pag posible nga magwa ini sa ating PAR by July 27. Sa southwest monsoon naman, ang padayon niya nag-apekto sa central and southern Luzon, Visayas, kag Mindanao. Bangon sa mga sistema, ang Antique, Iloilo, Guimaras, ug Negros Occidental naka-eksperyensya sa mga occasional rain, tugas ang southwest monsoon, and the rest of western Visayas naka-eksperyensya sa mga gag-uman kalangitan, so may mga scatter na pag-ulan sa lahat sa nag-uom, labi na gid sa hapon sa pagkabihon, tugas ang southwest monsoon. Makasarangan naman ang hangin natin nga maghahalin sa direksyon na bagat nga nakatundan nga magadala sa makasarangan ng mga pagbalod ng ating kadagatan. Forecast temperature natin generally nasa 24 to 30 degrees Celsius. Ang adlaw nagbutla ka din ng 5:37 a.m. kag magatunod ini 6:16 p.m. karon sa hapon. Pag muna ang ating latest weather update, halin din may Iloilo Doppler radar station. Ako si Leonor Silvestre, Madam Odinya. Salamat. Salamat Pag-asa Weather Forecaster Leonor Silvestre. So may mga kabiyan ng latest update sa lakat sang panahon ng indulong sa aton sang Pag-asa Iloilo.
22 minutos makalikat sa takna ang alas 2 sa hapon. Establishar kita sa koneksyon sa Office of Civil Defense. Dugang ang mga updates sa gihapon sa Bagyong Dante kag Bagyong Emong. Pag-upod na sa piyak nga linya ang spokesperson sa Office of Civil Defense 6, si Ma'am Pina Ilustre Mayor. Ma'am, welcome sa Radyo Pilipinas. Maayong hapon. Mayong hapon ma'am sa pinalagaan ng mga pagparamati. Ma'am, sa karon kamusta mga pagpanghanda sa Office of Civil Defense na naglikad aging bantayan nato ng krising? Subong naman nga semana, duwa naman ka bagyo ang ginabantayan sa OCD, ma'am. Anong mga preparasyon nato? Well, sa karon na actually starting alas 8 kainas ang aga, luwat na naman i-maintain natin ang ating red alert status in anticipation sa mga effects ni tropical depression na Dante. Subong di tropical storm na siya na nag-evolve siya kadungan sa pag-evolve niya kaina, magsulod naman si tropical depression Emong. So duwa sila subong ang yara sa karon sa atin nga sulod sa Philippine Area of Responsibility. Kung sabihin, even before, may nakita sa mga preparasyon naging bata, even as early as last week pa, no? Because last week pa lang nabatsagan taning pag-ulan-ulan, dala sa enhanced southwest monsoon, naging sundan ni severe tropical storm Krising, kag subong ti amo ni si Dante, kag si Emong. Kag may isa pag kita ka low pressure area, ang ginabantayan man outside of the Philippine Area of Responsibility. So, ang Office of Civil Defense, kag ang Regional Disaster Risk Reduction and Management Council, may mga paghanda na. Una, ginmatak natin ang red alert status natin para maskog ang monitoring kag coordination efforts natin upod sa iban nga mga relevant government agencies. In fact, nag-deploy na diri ang personnel sa aton na Operations Center ng Philippine National Police, ang Bureau of Fire Protection, kaya ginapaabot na natin ang Philippine Coast Guard, kag iban pagin ng mga ahensya nga magpadala diri sa personnel agud nga magbulig sa monitoring kag coordination efforts naton. Adlaw since last week nagpatigayon man kita sa regular weather updating upod sa aton ng mga local government units kag RDMC member agencies, kag this past 2 days nagpatigayon man kita sa pre-disaster risk assessment o kunining PIDRA upod man na sa ila for in anticipation sa possible impacts kag para ma-projecta ang mga worst case scenarios kag mapapreparahan naton. Aside from that, may ara nakita nga daan sa mga preposition ng mga goods, mga non-food items, mga ginalakipan ini siya sa mga family kits, hygiene kits, shelter repair kits, kag iban pa sa nagkalain-lain na army camps, kag warehouses sa bugos ni Isla Sang Panay. In fact, as of today, nakatigayon na kita nga makapag-distribute sa welfare goods naton sa local governments ang San Dionisio. Ang gitong una, last week nataga naton, nakahatag naman kita sa Ahoy kahapon, no? Naka-release kita sa mga family packs sa Ahoy. Kag isa kadako nga truck man sa hygiene kits kag family packs na natigayon naton na ma-release sa probinsya sang Aklan kahapon man nga adlaw. Agud di pa nagtagman sa mga affected population. So we expect na damo pagit sa mga requests for welfare goods ang mag-aabot. That is why nga may kaming pakita nga mga family kits nagikan sa central office kag magapadulong diri sa may Western Visayas as we speak. Okay. Ma'am, ang mga evacuation centers naton ano ka handa sa sining nga mga tinion? Yes, no, we are in close coordination with the camp management na ginapangunahan sa Department of Social Welfare and Development, and so far, natigayon na matagan sa assistance ang 100% ng internally displaced persons natin ngayara sa sulod sa evacuation center. And even ang mga na-displaced man, pero wala sila sulod sa evacuation center, kundi nag-opt sila nga magtinel sa ilang mga pamilya, kag sa mga himata nila, natagaan ini sila sa assistance man. And even ang bisan wala na displays pero mga affected, mga nagkalamahaan, may ara ba sila sa assistance. And in fact, Paul, may mga palaabuton kita nga assistance hindi lamang sa
Office of Civil Defense, Local Government Unit or DSWD, kundi pati ang DSOD na nato, no? Ang sa urban settlements naton, ang nag-preparar subong ginabuligan nila sila naton sa pag-coordinate sa logistical requirements nila kung may ayuda sila halin sa ilang warehouse sa central office nga ipanagtagman diri sa Western Visayas, lakip na Negros Island. Kung basihan naton ma'am ang SITREP nga latest ninyo, mga 600 na lang ang ara sa sulod sa evacuation centers. Pero sa pagsulod sa sining duha ka bagyo na panghandaan naman ini ngati magbalik naman or may padulong naman sa mga evacuation centers sa Ma'am Tina. Yes, no, gina-expect nato nga may ara sini. Kaya in fact, ang syudad sa Iloilo, may heads up na diri sila na may mando na si Mayor Raisa Treñas na magpatigayon sa preemptive evacuation sa pila ka mga lugar diri sa may syudad sa Iloilo. So we really expect na magataas ining numero sang aton ng mga internally displaced individuals, Joseph. And aside from that, syempre kung magbaskog naman ang mga ulan, although based sa forecast sa Pag-asa, ang kapaskugon sang ulan sa sining duha ka magkasunod nga low pressure na na weather disturbances is not as great as that sa increasing kag sang enhanced southwest monsoon. Ugaling kay consistent lang siya nga matupa. So ulan man siya gyapon but not as baskog pero at least consistent siya. So we expect gid nga may changes sa numero sa aton mga internally displaced individuals. Ma'am, diri sa data nakita naton may naglabot sa 277 ang damaged houses na mention mo ang assistance ang DSOD, ma'am. May balay or financial assistance, ni ang sarang nila nga ma-avail, Ma'am Tina? Ang nakaagi pa lang din sa coordination with the coordination sa Office of Civil Defense, may hara sila sa mga dalagko, ang mga napako, may bilang tarpaulins, mga temporary shelter kits para sa mga affected. But we expect na damo pa ini siya sang maabot man nga assistance because even the National Housing Authority ang nag-coordinate diri sa office kag nag-aso the number of affected families. So we expect na may ara man sila sang ginadihon para sa aton nga mga affected population, especially those na may nagkala-damage ang houses. Kaya part na din sa ilang mandate. Okay. Bali, ining temporary shelters, ma'am, halin din sa inyo, diretsyon na ni sa mga LGUs ta sila na dayon ma-distribute sini? Yes, oo. Halin ini siya sa warehouse. This is DSOD through International Office of Migration, IOM. Idalon ina dire tapos amo nang ipanagtag sa LGU pero hindi ni siya pwede ipanagtag lang sa kay SILO. Dapat may ara sa nagakaigo ng distribution plan ng mga local government units naton supported by SETREP nila as validated man sa MSWDO sang tag sa Cabanua. Pero dapat sini, ma'am, ang mga temporary shelters ng mga LGUs dapat may mga na-identify na silang Yes. na lugar. Kiti butang tabi naguba to ang balay tapos dito man gyapon butangan do alang-alang kita dira, ma'am. O galing kay Temo ning isa sa kapaghangkat na sa aton na Joseph, no, as pareho sa nagakatabo subong dito sa may Bulkan Kanlaon, may mga areas nga hindi na pagpapaliko ng mga kauturan naton because of permanent danger because ang bulkan. So may pag-identify ang ilang local government units sa mga permanent relocation sites naton. But diri abi hindi mo ni sila mambala na tao nga hindi ka maghalin dira bingbangod kalabanin sa mga na-displaced nato ni individuals or nagkalagubaan sa ilang panimalay, dira na gid sila nag-start kag ila na dira sila nga panag-iya sa ina nga mga lugar. So unless na gid lang nga nag-squat sila, hindi man sila mapuwersa sa aton nga pamunuan sa ilang nga banwa nga hindi na kamo magbalik dira. So isa pa gid na, ma'am, sa challenge man sa inyo, no, sa Office of Civil Defense ug sa LGU kiti may bullying. Pero tayong pumuluyo, nag-refuse man kasi siyempre dugay man sila ng istarda. Hindi pa lang buyan nila, rakanda. Yes, so isa pa gid na. So we hope, no, sa mga masunod pagid ni inadlaw sini developments, may mga makita pagid kita nga mga pwede mabulig sa ila at hindi man sila ma-hassle sa ilang pag-star or pag-silo. Actually, yes, Joseph, na actually sa initial sa mga mayor na ginaduso ni RDMC Chairperson Raul Fernandez ang pagtukod sa early recovery cluster. In fact, sa kanaon nga inaubraya, iniya mo nang ginapush na permanent relocation sites, ang nang ginapush na ang early recovery cluster ang sa Bulkan, kundi pa iti sa iba pagin ng mga hazards
Visayas, agad matun-an gid kung paano ma-improve pag itong sitwasyon sa mga kauturan nato. Kaya hindi kita lang magsulod sa cycle lang imbahaan, hibi-hibi, rebuild, bahaan naman liwat, hibi-hibi, pangayuan, duyuda, rebuild. So dapat may ara kita sa concrete nga effort nga ginapakita bilang bulig man sa ato mga affected population. Kanami ma'am, kanami gid no, ang ginaplano ni Sir Fernandez kiti long term ni kiti yung bagyo nga daan niya kada tuig ano kita piti sila ka bagyo nga nagalabay sa aton. So mayo gid na long term ang plano kiti maka-benefit kit ang mga pumuluyo ta. Okay. Yes, Joseph, no, kinahanglan ta man i-break ang cycle, bala. Hindi man pwede nga ma-promote ang kita permis of resilience, pero wala kita sa may makita nga concrete nga result. So that is why nga we are hoping man na ma-improve kasi reality na nimo, realidad na ni isang community ang pagbaha. We have to live with it and we have to improve ourselves, our situation man, para hindi man kita matamaan sa epekto. Lastly, Ma'am Tina, ang imong mensahe panawagan sa publiko. Yes, so sa aton ng mga taga-pinalangga ang mga tagpalamati atong gitinapanugyan permi nga sa tiyon gani isang emerhensya dapat maging aligmat kita kag bisan sa aton ng sulod sa panimalay maging preparado kita. Always naton gina-promote gid nga dapat magpamati sa mga advisories sa legitimate news sources kag sa legitimate government agencies, hindi kita magpati-pati kag magbulig sa pagtalapnag sa fake news kay diri masaning nagapanik ang aton ng mga kauturan. Ikaduha, ti amo na mag-prepare sa bisan sa kaugalingon niyo lang sa inyo parimalay, ang inyong mga emergency bags o kung ang go bags, i-prepare na para isara lang ambal nga pag magabakwit, lakat na kita dayon. Ikatatlo is always prepared. Because bisan ano pa na abita, nakapreparar kita. Pero kung kita mismo wala ta ginapairal ang disiplina sa aton kaugalingon, for example, sa simple lang ang pagabulis ang basura sa aton ng mga palibot, ganda ko ang mabulig sa disiplina sa paghaganhagan sa epekto sa pagbaha, Joseph. Madamo gid salamat, Ma'am Tina Ilustre Mayor, ang spokesperson sa Office of Civil Defense, Western Visayas. Madami mga salamat, Joseph, kag maayong hapon sa inyo tanan. Kaya mga kabyanan, si Ma'am Tina Ilustre Mayor, ang spokesperson sa Office of Civil Defense, Western Visayas. So, ang long-term plan sa Office of Civil Defense, Western Visayas, sa pagpamuno ni Director Raul Fernandez, na dapat may long-term na plano, bala? Siling kita nga long-term nga plano, dapat may mga permanent nga relocation sites na in kaso nga may bagyo or anong man dira nga mga kalamidad nga magluntad, ang mga kauturan ta, hindi na mapudlayan. Silingan ni Ma'am Tina, i-break tang cycle nga kada bagyo, magkubaan, mahibi, mabagyo, mahibi naman, mga ayuda. Kiti kung may balay kita nga resilient, balay ka mo dira ng typhoon resilient, galing kiting isagi dira ang palangabuyan nila. Munang concern dito sa Kanlaon, sunod kay Ma'am Tina, naintindihan tagit. Kaya muni, ang budlay sila kung mag-identify ang LGUs ang salayluhan, butangan sa temporary shelter kits, temporary shelters, pero mga kauturan tayo, ga-refuse man, kiti, siling silang natin, mabalik kami to ya, dito kami ditong balay namon, dito kami dira na kami nagpangabuhi, dira mo parang abuyan. Kasi ano ang obrasi na sa LG. Pero ang maayo lang nga balita, kiti ang duwani ka bagyo kumpara mo kay Krising mas damol nga ulan to yung experiencehan na kay Krising. Perti absir nga duwani sige-sige lang sunod sa kay Ma'am Tina. Perti maghalong kita sa gihapon. Isa na siling na naton Tina. Isa ka missing na mga isda na recover na. Na-recover ng bangkay niya. Pero ang isa tigin na pangita sa gihapon. Subugin nga balita may pang magserbi ng eleksyon. Maghalong kita. 36 minutos magaligat sa takna ang alas 2 sa hapon. Mag-atag lang kita sa pila ka mga paanumdo, magabalik lang ang programa Bantay. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
If there's anything that could describe the Filipino, it's that he loves to eat, which may not be exclusive to the race, but is especially unique because of his ingenuity and creativity when it comes to making food that's not only delicious but affordable. Ika nga, swak sa busa at panlasa. And in the case of street food, adventurous. Street food in the Philippines has especially become a fast-growing industry. The more popular ones, ang pinakamabenta, are known to its consumers by their unusual names, tulad ng Adidas, Walkman at Betamax. Sigurado akong na-experience na ng panlasa mo ang panang manok, tenga ng baboy, and clotted pig or chicken blood na para bang maliliit na blood cakes, named after what movies used to be watched on, or ang Betamax. Nikay de Guzman in Esquire says in the 50s, livestock was plentiful. Street food sold were the more expensive cuts, chicken or pork barbecue. But when the economic crisis hit in the 70s, Pinoys looked to the parts that normally get thrown out, like intestines and innards. These suddenly became valuable and reinforced the Filipino practice, walang tapon, walang sayang. That in turn brought out the isaw, a word that came from sausawan, where you dip the isaw. But that's just three of a variety of street food. There's even a day-old chick boiled or fried, and these days, chicken skin, found more often near bus stops, markets, or workplaces where an ordinary person can grab a quick snack for less than 10 pesos. Ano man ito, banana cue, kamote cue, turon man, kwek-kwek, or tapneneng. In these times of frugality and austerity, laman tiyan siya ng Pilipino at ng kanyang kultura. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriyang agrikultural at pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura, Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa Radyo Pilipinas. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Known to tourists as hanging rice, puso is rice cooked in woven palm leaves and seen mostly hanging in food stalls, kaya tinawag na hanging rice. It is sold along with barbecue, lechon, ginabot, and the likes in Cebu. Ang puso ay isang iconic street food sa Cebu. Great to take on a picnic or pag nagbi-beach or kahit saan kapag nagutom. No need for utensils or plates, just grab a bunch of hanging rice and some barbecue and you can eat anywhere, even without a table. Busog na, biodegradable pa. So don't forget to have some when you visit the Queen City of the South. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela. Siguruhin inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. This is a public service announcement. Public service announcement From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Alam mo ba kung ano ang mambabato? Think about the tap, tap, tap of the bamboo stick on a thorn to draw a symbol on someone's arm. This is the traditional Kalinga art of tattooing, performed and kept alive by traditional tattoo artist Wangod Ogay, also known as Maria Ogay from Buscalan, Tinglayan, Kalinga. Wikipedia says Wangod is the Philippines' oldest mambabato at 105 years old now. Sarah Barnes honors Wangod in My Modern Metro, telling Wangod's story as an apprentice at 15. Breaking the norm, learning the mambabatok tradition that used to be taught only to men. The art began with the indigenous Butbut warriors, headhunters, who got tattoos with special meaning, usually after a kill.
But for women, the art portrayed standards of beauty. Wang Od recalls her friends covering her arms and legs with tattoos she still wears proudly. She mixes her ink from pine soot and water and has hand-tapped tattoos on bodies of people from all over the world. Wang Od inks a design that carries symbolic meanings specific to the Mambabatok culture. Thousands come to make the long journey to get inked by Wang Od. Discovery Channel featured her and her art in 2007 on Tattoo Hunter, bringing Kalinga art to a global audience. The National Commission for Culture and the Arts honored her with the prestigious Dangal ng Haraya Award in 2018. She was also nominated for the National Living Treasures Award. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Sana'y tinakin ng mga magulang kung maipanganak akong malusog. Kumain si nanay ng masistansyang vitamin A panlaban sa impeksyon. Para din sa mata, balat, bumbunan at mga buto. Iron, pampabuhay ng dugo at muscles. Iodine, pang-iwas sa komplikasyon at pagiging abnormal. Importante din ang check-up kay doktor. Kasi healthy nanay, ganda buhay. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Naaalala niyo pa ba ang mga katagang ito? Amay Paris, may araw. Ano ba yan? Puro sukat ka na naman. Bakit wala na naman kapares yung tsinelas mo? Ang dungis mo. Tama na. Ayos lang, di ba? Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patintero, agawang base, habulan, jolen, trumpo, text, at marami pang iba. Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players and nothing else. Ang saya balikan ng ating kabataan. Kain, tulog, laro, laro, at laro. O ano, game na? Pagkabilang kong 3, nakatago na kayo. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Ang violence against women and their children o VAUC ay isang krimen at hindi isang pribadong usapin lamang. Ito ay nakasaad sa Rule 3, Section 6 ng Republic Act 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004. May obligasyon ako, ikaw, tayong lahat, and vow now. It's our duty. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. It's a leap of faith. Actually more like a 3-step and a sway. Ito ay ang sayaw sa Obando, Bulacan. Sinasalihan ng mga babae at lalaki na humihiling ng anak o asawa sa 3 pintakasing santo. The 3 saints, San Pascual Bailon, Santa Clara ng Assisi, and Nuestra Senora de Salambao. Wikipedia says it's a dance of vitality and abundance performed for 3 days from May 17th to the 19th, 1 day devoted to each saint. The festival starts off with a mass and later in the day the dance procession is performed, where devotees sing the Santa Clara song and melody to the Blessed Virgin of Salambao, their Thanksgiving song. The festival could be traced to an ancient ritual called Kasilunawan, a celebration of the god Linga, a force of nature. When the Franciscan missionaries came, they introduced the 3 saints to replace the pagan gods. In WW2, the Church of Obando and much of the town was pretty much destroyed, including images of the 3 saints. The festival was banned because of its pagan roots. Religious processions were still held, but the dancing was not allowed. But in 1972, the new parish priest and the Cultural Commission of Obando brought the tradition back. Sayaw sa Obando has survived for centuries, holds up to this day. And yes, it was another victim of the COVID, but on hold just like other mass activities. But in May this year, thousands of devotees, mostly families and couples, came back to pray for children and perform the fertility dance in the streets of Obando. And just to be safe, with face masks on. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool.
46 minutos makaligat sa takna ang alas 2 sa hapon. Padayon kamo nagapamati diri sa Gyapon sa programa Bantay Banwa. Mga kabyanan, ang 61st Infantry Battalion, Philippine Army, may bag-o ng commander. Nagpungkuna sa katungdanan si Lieutenant Colonel Jekyll Julian Dulawan. Ginbuslan niya si Lieutenant Colonel Arturo Balgos Jr. Nati makita taman ang nangin agi ni Colonel Balgos sa 61st IB. Kadamo sa mga nagsulungka, kadamo sa mga natagaan sa assistance. Nadumduman niyo tong interview ta sa iya nga may isa ka rebelde nga naka-graduate na. Former rebel, pero nagsungka, nag-surrender. After nga nag-surrender mga kabyanan, nag-desisyon ini siya nga mag-eskwela kag naka-graduate. So muna ang pila sa mga nanging accomplishments ni Colonel Balgos sa pagpamuno niya dira sa 61st Infantry Battalion. Sa mensahe naman sa keynote speaker, si Major General Michael Samson, na dapat tagaan gid sing talupangod nga mapadayon ang mga nalabot sang unit sa kampanya kontra insurgency ni bangod ang pagtutok sa mandato nga proteksyonan ang pumuluyo commitment sa militar para sa kalinong kag katawayan. Ug din ang pinaka-importante gid nga mandato sa Philippine Army nga mahatag naton ang maayong nga serbisyo pinaagi sa pinaagi sa pagpalayo sa mga kauturan naton nga matuntuhan sila sa mga katapo sang New People's Army. Malantaman kung ano kadamo nga atrocities ang nahimo nila sa mga komunidad kag hindi ini pagpasugtan sang Philippine Army. Si General Samson, siya ni ang brigade commander sang 301st, kadamo gid sang mga na-neutralize nga mga rebelde sa idalom sang iya pagpamuno kag subong masiling naton nga nagkulo-kalma gid man ang sitwasyon diri sa aton sa area sang 3rd Infantry Division, and we hope nga mapadayon pa ini sang mga military units under 3rd Infantry Division, Philippine Army. Natamyaw naton sa mayong hapon nakatutok sa aton si Tips Pares sa Provendido, nakatutok sa aton si Joe Cruz, nakatutok man sa sini nga mga tinion sa aton nga live. Madamo gid nga salamat sa tanan nga mga nagtutok, nagahatag sang suporta, pinagi sa paglantaw sang aton nga live kada adlaw. Madamo gid nga salamat mga kabyanan. Iban pa gid nga mga balita patpaton naton sa masunod nga edisyon sang programa Bantay Banwa. Ginapasalamatan naton ang aton mga kaupdanan sa technical side, si Engineer Roy Louis Kaipang, sa studio sa transmitter si Mr. Jeffrey Betita. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Paul Noblesa Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025.